Bare months na naman at sakto sa paparating na holiday rush ang binuong computer vision technology na kayang mag-generate ng traffic data in an instant. Ginagamitan ng artificial intelligence o AI ang software na pwede ring magamit sa pagsasaka. Tara, let's change the game! May mga installed CCTV camera nga, kaso may storage limitation at hanggang manual monitoring lang. Paano niyan mapapadali ang real-time monitoring, lalo pagdating sa traffic situation? Sagot na yan ang software na kayang magproseso ng iba't ibang lagay ng trapiko sa anumang klase ng panahon. Pwede ring mag-track ng pedestrian at iba't ibang klase ng sasakyan at mag-generate ng traffic data in an instant, gaya ng traffic volume, density, speed. Kaya pang tumukoy ng concentration ng vehicular at human activity sa isang lugar. All in yan sa Titan, proyektong TOCA sa Vision-Based Traffic Information and Analysis. Developed by Professor Dr. Joel Ilaw from De La Salle University, Manila. Naging mas intelihente yung CCTV cameras natin. Alam naman natin ng mga humans, pwede silang magkamali pwede silang mapagod. Naisip namin na mag-develop ng mga solusyon na bagay dun sa Philippine context para matrack ito at mag-provide ng useful information. Malaki ang papel ng Artificial Intelligence o AI sa proyekto na nakatanggap ng 12 million pesos funding mula sa DOST, Philippine Council for Industry, Energy, and Emerging Technology Research and Development. Yung ginawa kasi namin dito, ipoproseso namin yung information. Pagkatapos, yung process information, yun yung pwedeng isave sa isang database. Yung AI, tumutulong na mag-make sense ng mga yon. Sumabak na rin sa pilot testing ang Titan na napakinabangan ng ilang ahensya ng gobyerno. Ginamit namin yung Titan para bilangin yung mga bisikleta dun sa mga areas na mayroong mga bicycle lanes. Doon sa DOTR, nagkaroon kami ng isang mini project kung saan inalam namin kung gaano katagal nag-stay yung mga buses dun sa carousel. Kailangan po muna nating i-register kung saan camera magagaling ng video. Pwede siyang live na connection, pwede rin pong galing lang sa file. And then once na makuha na po yung video sa ating system, matatanggap na po yun ng aming server. Tapos may bibigay niya yung mga process information sa inyo mga around few minutes. Ang impormasyong yan ang ipoproseso ng AI o ng isang human analyst. Ang computer vision technology pwede ring magamit for marine and crop monitoring. Pwede mo ring i-train yung isang AI para makaintindi ng mga iba't ibang klase ng objects na makikita mo sa seabed. A more advanced way of monitoring real-time situations na makakatulong sa atin sa iba't ibang scenario, lalo na sa traffic. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Inamin ng dating Bulacan 1st District Engineer na may mga proyekto kontra baha na may problema o hindi na makita o ghost project. Umamin din siya sa pagdinig sa Senado na nagkakasino siya 2 hanggang 3 beses sa isang buwan. At nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Yes, Vicky, hindi nga lang mga ghost projects, kundi pati na rin ang maluhong pamumuhay umano ng ilan sa mga opisyal ng DPWH ang kabilang sa mga naungkat sa pagdinig dito sa Senado. The last point na lang, Mr. Chair, siguro ikot na lang po. Sa pagharap ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa Senado, umamin siyang may mga flood control projects sa Bulacan na may problema at di makita. 5 taong nakaupo si Alcantara sa Bulacan bago malipat noong June sa Region 4A. Nang marinig ang SONA ni Presidente Marcos, nagpa-audit daw siya sa mga dating tauhan sa mga flood control project nila sa Bulacan na sina Engineer Bryce Hernandez at isang Engineer Galang. At doon nalaman na may mga problema kaya nag-report agad kay DPWH Secretary Manuel Bunuan. Isang kaupo lang po na construction chief
ang nagpunta po sa akin, dalawa po actually, si Engineer Galang, ang hepe po ng planning, at nagsabi sa akin na, boss, parang meron kaming nakikita na posibleng wala po. Nung pong meeting na yon, kausap ko po silang dalawa, totoo ba? At kasama po yung mga ibang hepe, ako po yung nagsabi na sabihin nyo sa mga kapwa hepe nyo, ako'y walang kinalaman dyan sa mga ganyang gawain. Umamin din si Alcantara na may kapabayaan siya dahil nagtiwala sa pirma ng mga tauhan niya kaya pumirma rin siya sa kontrata at proyekto. Ngayon, pipirma ka doon sa papilis para mabayaran yung ghost project na yan. Sir, Di ba? If I may explain po, Your Honor. Hindi, tinatanong ko, pumipirma ka ng papel, di ba? Yes po, Para Your Honor. makaklaim sila ng full payment. Yes po. Okay. Ibig mong sabihin, pumirma ka ng papel ng isang ghost project, district engineer ka, tapos ngayon magmaangan ka sa harapan namin na hindi mo alam dahil inaasa mo lang sa mga tao mo sa baba. Pag may pirma sila, pirma ka lang rin. So bakit yun ang reklamo? Hindi dumating sa pagdinig si Engineer Bryce Hernandez. Isa siya sa pinasight for contempt ng mga senador. Pinilit din ni Blue Ribbon Chair, Senador Rodante Marcoleta si Alcantara na magbigay pa ng ibang detalye. Nag-confess ka naman kay Secretary Bonoan eh. Nag-report po ako na may possible pong... I'm not saying that you reported. I am saying that you confessed to him that an amount of something like 7.3 billion was really wasted on flood control projects. Wala pong ganong teorya po, Your Honor. Inungkat din ng ilang senador ang pagkakasino umano ng grupo ni Alcantara. Inamin ni Alcantara na nagkakasino siya 2 hanggang 3 beses sa isang buwan. Pero yung grupo niya raw po, hindi lang kayo shopping body, pati po sa paglalaro. Yan po, dapat po verify paano ho kayo nakakapasok. Considering that you are government officials, paano kayo nakakapasok sa casino? Lalo to si Bryce Hernandez, sinabi ni Senator Lacson, tila matakaw sa pera. Pag magpataya daw to, Mr. Chair, isang taya, 5 milyon, parang baliw, hindi natatakot. I mean, walang kaba-kaba. Do you confirm or deny, Mr. Alcantara, Engineer? Your Honor, hindi ko po alam kung magkano tinataya niya dahil hindi naman po kami magkasama sa table. Inamin ko po, ako po'y nakakapasok sa casino, Your Honor. Hindi kayo regular, pero naglalaro kayo, kasama po siya. Minsan po kasama, minsan po hindi. So nagkakasino po kayo? Inamin ko po, Your Honor, Mr. Chair. Bukod doon, yung lifestyle, balita ko nga, sana pag dumating si Bryce Hernandez, Mr. Chair, pa-issue nyo na po siguro ng warrant of arrest, ay mga ilang beses ko kayo naglalaro sa isang sabi na sa isang buwan, yung grupo nyo po? Mga 2 hanggang 3 po, Mr. Chair. Si Senador Bongo, inusisa ang kontraktor na si Sara Diskaya ukol naman sa joint venture nito sa CLTG Builders sa Davao. Ang CLTG Builders ay sinasabing pag-aari ng ama ni Senador Go. Sabi ni Diskaya, naalala niya na may proyekto sila pero napapakinabangan na raw ito. Meron silang pagkukulang. Ako mismo po ang magre-rekomenda sa committee ito na kasuhan sila. Kahit kamag-anak ko, kahit involved sa kahit na anuman pong pagkakamali, kasuhan niyo po sila. I am for accountability. Ayoko po ng kalokohan kahit kailan. Vicky, sa susunod na Lunes na itinakda ng Senate Blue Ribbon Committee yung kanilang susunod na pagdinig kaugnay nga sa mga flood control projects sa bansa. At ang aabangan natin kung may kakagat ba doon sa mga contractors na inaalok ni Committee Chair Rodante Marcoleta na ituro nila mismo kung sino ba yung may pinakamalaking pagkakasala doon sa mga ghost project at doon sa mga substandard flood control project sa ating bansa. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Lahat ng magulang hangad ang malusog na kinabukasan ng kanilang mga anak. Ngunit may ilang sakit na hindi agad nakikita.
sa pisikal na anyo ng isang bagong silang na sanggol at natutukoy lang sa pamamagitan ng tinatawag na newborn screening. Kaya ang GMA Kapuso Foundation at Department of Health Calabarzon ay nagsagawa ng libreng newborn screening sa Quezon, Rizal at Laguna. Mahalaga para kay Annalyn mula Tanay, Rizal ang bawat sentimong inipo niya mula sa kita sa paggawa ng furniture. Doon niya kasi kinuha ang perang ginamit niya sa kanyang panganganak noong July 16. Pero hindi raw niya agad napa-newborn screening ang anak dahil sa nagdaang bagyong Krising at Habagat. 16 po kasi ako ng anak, 17 po nag-ulanan na. Sobrang lakas po ng ulan. Hindi po kami nakakalabas kasi maulan. Almost magto 2 weeks din, ma'am, nag-ulanan. Kaya na magsagawa ng newborn screening caravan ang GMA Kapuso Foundation at Department of Health Calabarzon sa kanilang lugar. Agad niyang ipinalista ang anak. To prevent ang mental retardation and of course early death. Kapag nag-undergo sila ng newborn screening and na-detect na meron and early treatment, so they can grow normal. Patunay rito ang 11 taong gulang na si Thea mula Gumaca sa Quezon. Sa tulong ng newborn screening, maaga raw naagapan ang sakit niyang congenital hypothyroidism. Siya po ay grade 6 na at okay naman po, normal. Siya po ay laging nasa with honor. Tulad sa kaso ni Thea, nakaagapay raw ang DOH kapag may natuklasang sakit sa isang bata. Magkakaroon sila ng mga check-ups or appointments sa continuity clinics natin. Doon tayo magkakaroon ng free laboratory, medical services, kaya natin silang i-cater long-term. Sa kabuuan, 155 na sanggol ang napabilang sa ating libreng newborn screening sa Quezon, Rizal at Laguna. Nakatanggap din sila ng hygiene kits at mga gamit pang baby. At sa mga nais makiisa sa aming mga proyekto, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Getting closer to turning their dreams into reality ang Final Four ng The Clash 2025. Ang kanilang preparation para sa kanilang last clash, ichichika ni Athena Imperial. Mula sa libu-libong nag-audition, hanggang sa napili ang top 24. Ngayon, down to top 4 clashers na lang ang maghaharap-harap sa The Clash 2025 finale. Dalawa sa kanila, new clashers na sila Juwari Sabit at Leah Ferdeloso. Ang dalawa pa, kapwa first runner-up ng kanilang seasons, si Jong Madaliday at Arabel de la Cruz. 1 week before the finale, kanya-kanyang preparation na ang top 4. The Clashers shared kung paano nilang inaalagaan ang kanilang boses at ano ang ginagawa nila bago kumanta. Ang pambato ng North Cotabato na si Jong, literal na chill dahil iced coffee ang iniinom. Hindi po malamig na coffee. Maliit. Sobrang lamig. Mas gusto ko yung boses ko na parang garalgal, yung parang may pagka-Michael Bolton. Bukod sa body stretching to relax her muscles and release tension, ang veterana sa singing contests na si Arabel, inilabas ang kanyang agimat during our interview. Luya talaga. Meron niya ako. Meron ako luya. Sana yan kasi. Kasi siya gusto niya husky. Ako gusto ko malinis. As per her ate Arabel's advice, nag-i-stretch din si Leah bago kumanta. Importante rin daw ang vocalization before she performs. Paano vocal exercise? Like mga brrrr. Mabilis lang po ako mag-vocalization. Mga mga 1 hour lang. Enough rest naman ang secret weapon ng estudyanteng si Juwari. May time limit daw ang practice niya para ipahinga ang kanyang boses. Nung mga nakaraang round, may klase po ako, tapos kinabukasan po,
competition namin. Ang kinakaano ko po talaga is magpahinga po talaga, matulog. Pressured man ang apat dahil sa anticipated intense final competition sa linggo, they are happy and grateful na isa sa kanila ang magiging The Clash Grand Champion this 2025. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Encantadix, eto na talaga dahil mapapanood na ang pagpunta ni Tara, played by Bianca Umali, sa Encantadia anytime this week. Alam ko hindi lang yan ang inaabangan nyo, kundi pati na rin ang pagsasama-sama ng ating bagong apat na sangre. Makichika kay Aubrey Carampel. Ang superhero ng Distrito 6 na si Sangre, aka Tara, na ginagampanan ni Kapuso Prime Gem Bianca Umali. Makakatapat na ang pasimuno ng mga kaguluhan at kasamaan sa El Toro. Isasalba ko sila. This week na maghaharap si Sangre at si Governor Emil, played by the late award-winning actor and director Ricky Davao. Pero ang laban ni Tara sa mundo ng mga tao, warm up pa lang sa haharapin niyang mas malaking digmaan sa mundo ng Encantadia. Panahon na upang tuparin mo ang ating napagkasunduan. Kasunduan? Anong kasunduan? Si Tara ay sasama na sa akin sa Encantadia. Tatawid pa lang si Tara sa Encantadia. Pero bago yun, hindi niya may iwan ang mundo ng mga tao hanggat hindi niya nasisigurado na tahimik ang buhay ng mga kapitbahay niya. At yun yung struggle niya ngayon. At syempre, struggle din niya na paano niya iintindihin kung ano ba yung ipinapahiwatig sa kanya ni Ashty Perena. Si Angel Guardia na gumaganap bilang Dea, looking forward na raw na magsama-sama silang apat na bagong sangre. Hindi rin daw dapat palampasin kung paanong si Dea, na isang kalaban mula sa Miniave, ay magiging tagapangalaga ng brilyante ng hangin. Na-excite ako na magkita kaming apat. Doon talaga ako pinaka-excited at makita ng mga manonood yun, yung magiging dynamics ng apat na sangre at syempre yung development ng character ni Dea. Syempre, hinihintay na rin daw si Tara ng kanyang mga pinsan o albe na sina Adamus Kelvin Miranda at Flamara Faith de Silva. Mapapawi na ba namin ang Encantadia? Kung talaga nga bang makakatulong si Tara sa mundo ng Encantadia o patuloy lang ang dilubyo. Umapit lang kayo sa storya kasi napakaraming magic, napakaraming revelation sa magaganap dito sa inyo. Kaya dapat lang nilang tutukan gabi-gabi. Masaya rin daw silang nakapagbibigay ng inspirasyon sa mga manonood at kanilang fans na Encantadix. Encantadia ay sana po nagbibigay po ng hope sa mundo na alam po natin na punong-puno po ng mga kasamaan at kasakiman ng mundo na to. Pero dahil sa Encantadia Chronicles Sangre, sana po kahit papaano magkaroon po tayo ng hope na ang kasamaan ay hindi mananalo sa kabutihan. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, simula na ng Bear Months. Ibig sabihin yan, 115 days na lang, Pasko na. At dito nga po sa Pilipinas, simula na ng pinakamahabang pagdiriwang ng Kapaskuhan sa buong mundo. Sa buong mundo. Kaya naman mabili na ngayong September 1 yung mga Christmas decor, di ba? Pero ang tanong natin ngayon, Mel, Emil, bakit nga ba extra special sa ating mga Pinoy ang Pasko? Nakatutok si Katrina Son. Matapos ang ilang araw na pasilip-silip lang. To quote Mariah, it's time. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets. Dahil may LSS na naman tayo sa mga kantang pamasko ngayong simula na sa Pilipinas ang world's longest celebration of Christmas. Christmas holidays na dahil start na ng bear September 1, umpisa po ng gastos yan. Kailangan na natin mag-display ng mga pang-Christmas. Sa San Fernando, Pampanga nga na tinaguri ang Lantern Capital of the Philippines. Lalong kumutitap ang mga parol. Sa pagsisimula ng Bear Months, mabibili ito sa halagang 800 pesos pataas. Ang 72 taong gulang na si Cynthia dito sa Dapitan sa Quezon City, dumayo.
para makapamili na ng kanilang Christmas tree at iba pang dekorasyon. Para po yung enjoy namin ang pamimili namin, enjoy namin ang buong 4 na buwan na Christmas season. Excited din ang dating OFW na si Girlie sa first time niyang pagpapasko sa Pilipinas matapos ang 13 taon. Kaya inagahan din niya ang pamimili. Mas masaya dito. Kahit pa konting salo-salo, kasama ang pamilya. Excited akong mag-decorate ng bahay ko, syempre. Kasi first time ko ulit magpasko sa Pilipinas. Napaaga rin syempre ang Pasko ng mga nagbebenta ng dekorasyon. Masaya sa pakiramdam. Lalo na yung mga mga negosyante. Yan talaga inaasahan yung mga bare months po. September 1, simula na po ng maraming tao, busy, maraming mamimili. Masaya na po kami na. Ang maagang paghahanda ng mga Pinoy lalong iinit pag 100 days na bago ang Pasko, sabi ng isang sociologist. The 100-day countdown is to help us anticipate. The first word is anticipate. And what do we anticipate? We anticipate Christmas, and because of this anticipation, it brings us a sense of hope. Mahalaga kasi sa atin yung sense of hope. Kasi we all know, di ba, sabi nga nila Christmas is the most happiest time of the year. Ang pag-asang ito, liwanag anya sa kabila ng mga tila dilim na dala ng mga problemang kinakaharap natin. Pag Pasko kasi, dumarami ang pagkakataong literal tayong napapalapit sa ating pamilya, mga kaibigan, at iba pang mahal sa buhay. Sa kabila naman daw ng mahabang paghahanda na ginagawa natin sa nalalapit na Pasko, huwag daw sana natin kakalimutan ang tunay na diwa ng Pasko. Yan ang pagmamahalan, pagbibigayan at pag-alala sa kapanganakan ni Kristo. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatutok kami 24 oras.